Ang tugatog ng buhay. Kabanata 1701. Walang nakakaalam na binago ni Alex ang kanyang anyo gamit ang transformation technique pagkababa ng helicopter ni Nora. Tiyak nakita ito ni Yuno at Holly. Maging alagad man ni Jade Benmore o ang kaaway ng pamilya Lawrence ang pumatay kay Maxwell Lawrence kapag nalantad ang aking pagkakakilanlan sa loob ng Flying Eagles Academy, tiyak na makakaakit ako ng walang katapusang gulo. Ang pagbabalat kayo at pagbabago ay ang pinakamataas na pagpili. Tumango si Yuno. Yung Jade Benmore kung sino man ang hindi tinuturing na tunay na eksperto din. Upang maakit ka sa Flying Eagles, ang taong iyon ay pupunta sa anumang haba. Huwag kang mag-alala kapag medyo nakabawi na ang lakas ko, tatapatan ko ang babaeng iyon sa ilalim ng paa ko at tatawagan kita bilang daddy. Napatulala si Alex. Ubo. Hindi na kailangan. Nahirapan si Commander Benmore para maprotektahan ang ating tahanan at ang bansa. Tumango si Yuno at tumahimik. Sa oras na ito, isa pang helicopter ang lumapag. Huminto ito sa harap ni Alex at ng iba pa. 10 o higit pang tao ang bumaba mula sa helicopter. Sila ay mga bata, masiglang lalaki at babae na may pambihirang base ng paglilinang. Tumingin si Alex sa kanila ng matalim na tingin. Lumalabas na karamihan sa kanila ay mga cultivator at hindi mahina ang kanilang cultivation base. Ang isa sa kanila ay umabot sa yugto ng core formation tulad niya. Parang minamaliit niya talaga ang mundo. Sa una, naisip niya na ang Marshall Honors at Marshall Saints ay maaaring tumakbo ng talamak sa Amerika. Ngayon lang niya napagtanto na maraming tao ang mas malakas kaysa sa Marshall Honors at Marshall Saints. Hindi lang sila gumalaw sa iisang activity circle. Mula nang makipag-ugnayan sa Secret Realm at sa sinaunang force field, ang focus ng maraming cultivators ay wala sa ordinaryong kaharian ng Amerika. Bukod dito, hinarang ng mga opisyal ng Amerika ang balita upang hindi malaman ng mga ordinaryong mamamayan na marami pa palang magsasaka sa mundong ito. Uy, senior, estudyante ka rin ba mula sa Flying Eagles Academy? Isang matibay at malakas na lalaki ang tumakbo papunta kay Alex at sa iba pa. Nakangiti siya, masayahin at masigasig. Sinaman siya ng tingin ni Yuno. Agad siyang nawala ng interes sa batang ito na hindi man lang umabot sa yugto ng foundation establishment. Sinabi ni Alex, kayo ay. Umiti ang lalaki at sinabing, kami ang nanalo sa Flying Eagle Selection Tournament at narito kami para mag-ulat sa Flying Eagles Academy sa aming unang araw ngayon. Ang pangalan ko ay Bradley Chu, Sr. Nang gustong sabihin sa kanya ni Alex na hindi siya nakatatanda, maraming binata at babae ang bumangga. Isang medyo mayabang na babae ang nagtulak kay Bradley palayo. Isa ka lang sibilyan na walang cultivation base. Ano ang hinahalo mo dito? Magtabi ka. Pagkatapos nun, ngumiti siya kay Alex. Senior, ang pangalan ko ay Jinvi Hoxon at nasa ilalim ako ng Grand Elder ng East Flower Sect, si Bolin Chelston. Nasa Intermediate Divine Transcendence stage na ako ngayon. Senior, bigyan mo ako ng gabay mula ngayon. Tumingin sa kanya si Alex at naisip, saang paksayon kabilang ang East Flower Sect. Tinanong niya, lahat ba kayo ay kabilang sa East Flower Sect? Sabi ni Jinvi, hindi naman sa ganon. 8 kami ay mula sa East Flower Sect habang 6 ay mula sa Hidden Sword Pavilion. Siya nga pala, Senior, bakit hindi ko masabi ang iyong cultivation base? Hindi kaya naabot mo na ang yugto ng Nascent Soul at higit pa? Ang mga salitang ito ay agad na naging dahilan upang tumingin ang mga tao sa paligid kay Alex na may walang katumbas na pananabik at paggalang. Nasa Nascent Soul stage na siya at pataas sa murang edad. Napakagaling. Ipinagpalagay lang ni Jinvi na dahil ang cultivation base ni Holly ay umabot na sa Divine Transcendence stage katulad niya. Malinaw, si Holly ay nakatingin kay Alex. Ang katotohanan ay si Holly ay natigil sa yugto ng foundation establishment dati at hindi siya makagawa ng anumang pambihirang tagumpay. Gayunpaman, nang bumalik si Alex mula sa Spiritual Valley Dungeon, nakakuha siya ng isang buong storage purse na halaga ng mga spiritual orb na sapat na upang gumawa ng libu-libong pildores na makapagpapanumbalik ng kanyang energy core at meridian.
Pagkatapos noon, naibalik ang mga energy core ni Holly at nakuha rin niya ang vital energy pill na espesyal na ginawa para sa kanya ni Alex. Sa kalaunan, ang kanyang naipong cultivation ay sumugod sa Divine Transcendent stage sa isang iglap. Umiling si Alex. Wala ako sa yugto ng nascent soul pataas. In fact, you people don't have to address me as a senior because we also came to report ourselves today. Ano? Tawag. I freak. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 1702. Nagbago ang ekspresyon ni Jean V. Ang kanyang sinasadyang mapang-akit na saloobin kanina ay naglaho sa isang iglap at napalitan ito ng pagkonsinti at paghamak. Isang ungol ang lumabas sa ilong niya. Isang binata sa gilid na gustong pasayahin si Jean V ay nagsalita ng masama kay Alex, "What the hell?" Isang sibilyang estudyante na walang anumang paglilinang. Mas masama ka kay Bradley Chu. Dapat nilinaw mo na agad nung kinausap ka ng senior kong si Jean V bilang senior. The asterisk man, nagkunwari ka pang tanga at sinadya mo kaming samantalahin. Kung hindi ito ang pasukan ng Flying Eagles Academy, binugbog na sana kita. Pumalaklak si Alex. Maaari mong subukan. Kinailan ni Jean V pabalik ang disipulo ng East Flower Sect. Ang Flying Eagles Academy ay nagbabawal sa mga pribadong laban. Huwag mahulog sa kanyang mga trick. Ang isang sibilyang kawani na walang paglilinang ay walang makakamit. Maraming pagkakataon para guluhin siya mamaya. Sige, senior. Pinipigilan ng lalaking iyon ang galit at malamig na tumingin kay Alex. B-Star, hintayin mo yan. Itinaas ni Alex ang kamay niya at sinampal siya sa mukha. Sampal. Ito ay malakas at malinaw. Natigilan ang lalaki sa sampal. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Alex. Anong F***C? How dare you hit me? Punong-puno ng she**T ang bibig mo. Sampal. 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 Itinaas ni Alex ang kanyang kamay at binigyan pa siya ng 4 na sampal na natanggal ang isang subo ng kanyang mga ngipin. Malamig niyang sinabi, "Sampain mo ako ng isa pang beses at ikukulong kita sa natitirang bahagi ng iyong buhay." Lahat ng mga tao mula sa East Flower Sect ay matuwid na nagalit ngunit nakaramdam ng pagkatulala. Sa mga taong ito, ang Core Formation Cultivator mula sa Hidden Sword Pavilion ay 2 beses na sumulyap kina Alex, Holly at Yuno bago agad itinoon ang kanyang atensyon sa ibang lugar. Pagkatapos nito, lumingon siya sa iba pang mga disipulo ng Hidden Sword Pavilion at sinabing, "Wala ito sa aming negosyo. Dapat pumasok muna tayo." Oo, panganay na senior. Samantala, pinalibutan ng mga taga-East Flower Sect si Alex at ang iba pa. Paano walang pigil? Napakayabang. Isa ka lang civilian student. How dare you put hands on someone from the East Flower Sect? Gusto mo bang mapatalsik sa Flying Eagles Academy? Kalmadong sinabi ni Alex, "Dahil civilian lang ako, ano ang matatakot ko? Lumapit ka sa akin kung kaya mo." Tinuro ni Jean V si Alex, "You'll pay for this." Pero na. Umalis ang mga tao mula sa East Flower Sect. Ang lalaking iyon na nagngangalang Bradley ay mula rin sa East Flower Sect. Naglakad siya sa dulo. Nang madaanan niya si Alex, bumulong siya, "Si Ate Hoxon ay tiyak na isusumbong ka sa mga tauhan sa Flying Eagles Academy. Kung mayroon kang mga koneksyon sa paligid, dapat mong hanapin sila kaagad." Hindi natakot si Alex na mabalitaan ng mga taong ito. Ang 3 sa kanila ay hindi nakapasok sa pamamagitan ng pagpili ngunit sa referral letter ni Jade Benmore. Nagsumikap si Jade na may pasok si Alex dito sa layuning pagsilbihan siya. Paano niya maaaring hayaan ang mga tao mula sa Flying Eagles Academy na paalisin siya? Nang pumasok si Alex at ang iba pa sa entrance ng Flying Eagles Academy, talagang nagkagulo sila. Itinuro ni Jean V na nakatayo sa harap ng ilang alagad ng batas, si Alex at sinabing, siya iyon, ang sibilyang estudyante na walang anumang kultibasyon. Inatake niya ang mga mag-aaral ng martial arts ng East Flower Sect na may masamang ugali para akitin kaming lumaban at magdulot ng pribadong away para makonsela ng akademya ang aming pagpasok. Sa kabutihang palad, alam ng mga tao ng East Flower Sect ang mga patakaran.
Kung hindi, mahuhulog na kami sa kanyang pakulo. 4 na ngipin ang na-knockout niya sa junior ko ng ganoon lang. Sinabi ng isang opisyal ng pagpapatupad ng batas, hindi dapat payagan ng Flying Eagles Academy ang mga mag-aaral na may ganitong masamang pag-uugali na manatili. Sa pangungutya ni Jinvi, kinasuhan ng 3 alagad ng batas si Alex. Lumuhad ka at iwanan ang iyong acceptance letter. At pagkatapos lumabas ka. Napataas ang isang kilay ni Alex. Bakit? Sabi ng isa sa kanila, nilabag mo ang mga patakaran ng akademya nang pumili ka ng laban. Na-expel ka na. Umiling si Alex. Gusto mo akong paalisin. Hindi ka karapat-dapat na gawin iyon. Kabanata 1703. Anong sinabi mo? Sabihin mo ulit. Galit na galit ang mga alagad ng batas. First time nilang makakita ng ganitong mayabang na freshman. Sa katunayan, ang mga opisyal ng pagpapatupad ng batas na ito na nagpapatrolya sa pasukan ng akademya ay hindi mga empleyado ng Flying Eagles Academy kundi mga veteranong estudyante ng Flying Eagles Academy. Pagkatapos mag-aral sa Flying Eagles Academy sa loob ng 1 taon at makakuha ng sapat na puntos, maaari silang pumasok sa sinaunang force field. Ngunit sa katotohanan, karamihan sa mga tao ay ayaw pumasok sa sinaunang larangan ng puwersa dahil ang lugar ay masyadong mapanganib. Gayunpaman, handa silang manatili sa Flying Eagles Academy. Ito ay dahil ang Flying Eagles Academy ay may maraming espiritual na enerhiya at hindi maaalis na ugnayan sa loob ng sinaunang force field. Halimbawa, marami sa mga materyales na nakuha mula sa sinaunang force field ay ipapamahagi ng mga frontliners sa lugar, samantalang ang iba ay dadaloy sa Flying Eagles Academy at ipapamahagi sa mga tao ng akademya. Ang mga materyales na ito ay hindi magagamit sa labas. Maliban doon, may isa pang dahilan. Maliban sa mga martial arts sects, ang cultivation sects ay umiiral pa rin sa Amerika sa kasalukuyan. Halimbawa, ang Mountain Warriors, ang East Flower sect na lumitaw dati, Hidden Sword Pavilion, at ang isa pa ang Yukon sect. Ang 4 na sekta ng paglilinang na ito ay may mahabang kasaysayan ng pamana at sila ang bumuo ng pinakamalaking sekta ng paglilinang sa kasalukuyang Amerika. Gayunpaman, kumpara sa Flying Eagles Academy, kahit na ang malaking 4 na sekta na ito ay kailangang tumabi. Masasabing ang Flying Eagles Academy ay isang opisyal na organisasyon ng Amerika na katumbas ng isang alyansa sa paglilinang, kabilang ang malaking 4 na sekta. Kinailangan din ng malaking 4 na sekta na kumuha ng maraming mapagkukunan mula sa Flying Eagles Academy. Samantala, maraming manunood ang naakit sa pasukan ng akademya dahil sa dagindong ng mga alagad ng batas. Kasama sa mga nakatipo na manunood ang mga miyembro ng Black Tiger Corps na partikular na naghihintay kay Alex. Anong nangyari? Nagkakaroon ng conflict ang isang freshman at ang mga tao ng law enforcement team. Matagal-tagal na rin simula nang makakita ako ng ganitong nakakagulat na eksena. Sana hindi tayo pababayaan ng freshman na ito. Hindi pa rin nagpapakita ang Rockefeller na iyon at inaantok na ako sa paghihintay. Pero, pumunta tayo sa harap at manood ng palabas. Talagang inaasahan kong makakita ng isang mahirap na nagtuturo sa mga taong iyon mula sa pangkat ng pagpapatupad ng batas ng isang aralin. Ang daming basura. Maraming mga senior na estudyante ang nang-ahas na hindi makialam sa Black Tiger Corps din. Kaya kahit na nagsalita ang taong iyon ng malakas at naririnig siya ng mga senior law enforcement team members, hindi sila nang-ahas na gumawa ng anuman sa kanya. Mailabas lang nila ang galit kay Alex. Lumuhod. Kung hindi, mabali namin ang iyong mga paa. Itinaas ng senior law enforcement officer ang stick sa kanyang kamay. Pinahit niya ito at iniunat bago ginawang mahabang stick. Pasimpleng sinulyapan ito ni Alex at alam niyang isa itong mahiwagang kayamanan. Gayunpaman, nakita niya ang iba pang opisyal ng pagpapatupad ng batas na may hawak na parehong stick. Ang bagay na iyon ay malamang na isang mass-produced na item kaya hindi ito dapat maging ganoon kaganda. Samantala, ang mga taga-East Flower sect, lalo na si Jinvi, ay nanunuya habang nakatingin kay Alex. Ang grupo ng mga nanunood sa paligid niya ay may ekspresyon na nanunood ng palabas sa unggoy. Napatingin sila sa kanya pero napatingin din sila kina Holly at Yuno.
Huminga ng malalim si Alex at biglang nagbago ang isip niya. Dati, binago niya ang kanyang hitsura at itinago ang kanyang pagkakakilanlan upang siya ay humiga sa Flying Eagles Academy. Pagkatapos makakuha ng sapat na puntos, pupunta siya sa sinaunang force field para maghanap ng pagkakataon. Gayunpaman, nang makita niya ang mga titig ng mga nanonood na ito, biglang ayaw niyang humiga. Ang mabait na tao ay mabubuli ng iba. Sasamantalahin ng iba ang mga taong masunurin. Wala siyang pakialam kung siya lang, pero hinding-hindi niya hahayaang magdusa sina Holly at Yuno kasama niya. Kaya, sabi mo pinili ko ang laban pero nakita mo ba? Sinong mata mo ang nakakita nito? May proof ka ba? Tanong ni Alex habang ninisyan ang mga alagad ng batas. Ibinato ng taong iyon ang kanyang tungkod. Sinusubukan mo bang tanggihan ito? Umiling si Alex. Ikaw ay mali. Hindi ko ito itatanggi. Gusto ko lang ipakita sa iyo kung paano ako pumili ng laban. Nataranta ang mga alagad ng batas. Ang iba ay naguguluhan din. Samantala, sa biglaang pagkislap ng kanyang katawan at ritmo ng kidlat, sumugod si Alex sa East Flower sect sa karamihan at biglang sinunggaban ang mayabang na babaeng iyon, si Jinvi. Nagtaas siya ng kamay. Sampal. Isang sampal ang damapo sa mukha ni Jinvi. Nakikita mo ba ngayon? Ganito ako pumili ng laban. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1704. Gusto mo bang i-record ito? Nakita mo ba ito ng malinaw? Ipapakita ko ito sa iyo ng isang beses, ano sa palagay mo? Sampal. Isa pang sampal iyon. Napatulala ang lahat. Ang bibig ni Holly ay nakaporma ng nahugis habang ang mga nanonood ay naghahabol ng hininga. Galit na galit pa si Jinvi. Bilang disipulo ng Grand Elder ng East Flower Sect, kilala siya bilang isang mataas na ranggo na disipulo sa sekta. Kailan pa siya tinatrato ng ganoon? Gayunpaman, bigla niyang napagtanto na hinawakan siya ni Alex at hindi makagalaw. Ang kanyang espiritual na kapangyarihan sa kanyang buong katawan ay tila nabuklod. Not to mention the power to fight back, hindi man lang siya nakapagsalita. Tanging si Yuno lang ang nagpapakita ng tingin ng pagpapahalaga. Ang taong pinaboran niya ay kailangang maging dominante. Ano ang silbi ng pagyuko at pagtatago na parang walang kwentang basura? Maging ang Black Tiger Corps ay natigilan. Banal na shitty. Ang lalaking ito ay sobrang galing. Ito ang unang pagkakataon na makakita ako ng napakagandang freshman. Gusto ko na siya. Hindi na nakatiis ang mga tao mula sa East Flower Sect. Masyadong nakakahiya para sa mga disipulo ng East Flower Sect na tumabi roon habang pinagmamasdan ang kanilang nakatatandang kapatid na babae na naipit at sinasampal. Mga kapatid, bugbugin ninyo siya. Ang aking mga tao sa East Flower Sect ay hindi dapat mapahiya. Kahit sino pa yan, lalaban tayo hanggang sa huli kahit na ang ibig sabihin nito ay aalis na tayo sa Flying Eagles Academy. Ungol ni Alex nang tumingin siya sa mga naniningil. Lumuhad kayong lahat. Ito ay isang parirala na naglalaman ng isang malakas na mental na bagyo. Ang mga taong ito mula sa East Flower Sect ay karaniwang may mahinang lakas ng pag-iisip. Paano sila may kukumpara sa isang pag-iral tulad ni Alex na nakipaglaban sa Ghost Emperor, nakipaglaban sa Skeleton Army at kahit na mayroong isang basag na chaos bead sa kanyang palasyo ng isip? Thud, thud, thud. Nakaluhod silang pito sa buong lugar. F***. Napakabangis. Saan siya nanggaling? Dapat siyang makuha ng Black Tiger Corps. Dahil lang sa gusto mo siya at magiging iyo siya. Gusto rin siya ng White Dragon Corps. Laruin natin ito ng patas. May nagsabi, hindi ba siya mapapatalsik? Nang maipahayag ang pahayag, ang Black Tiger Corps at ang White Dragon Corps ay umiling at bumantong hininga. Magiging kakaiba lamang kung hindi siya paalisin ng Flying Eagles Academy dahil sa naging sanhi ng napakalaking kaguluhan at pakikipaglaban ng napakarahas. Nagngangalit sa galit ang senior law enforcement student. Pakiramdam niya ay ninsalto ang kanyang autoridad. Inawakan niya ang kanyang itim na mahiwagang stick at sumigaw, napakawalang pigil.
Ang mahiwagang stick na iyon ay umindayog ng husto sa ulo ni Alex. Ang mga mata ni Alex ay kasing talas ng mga talam. Hindi niya ginalaw ang kanyang mga paa ngunit natatakpan ng kidlat ang kanyang kamay habang mahigpit na hinawakan ng kanyang kamay ang mahiwagang stick. Pakawalan. Ang kidlat ay nagngangalit at naglakbay patungo sa braso ng tagapagpatupad ng batas. Hindi niya napigil ang mabitawan ang mahiwagang patpat na agaw lamang ni Alex. Sa isang putok kinampes niya ito ng pabalik-balik sa guya ng tagapagpatupad ng batas. Oof! Agad na napaluhod ang senior law enforcement student na may masakit na ekspresyon. Hindi man lang siya makabangon ng matagal. Ang dalawang natitirang alagad ng batas ay hindi man lang nang ahas na makalapit sa mabangis na freshman na iyon. Ilang dekada nang naitatag ang Flying Eagles Academy at kailan pa nangyari ang ganoong insidente? Hindi ka ba natatakot na maparusahan ng Flying Eagles Academy at makulong sa bilangguan? Pasigaw na tanong ni Jinvi nang makapagsalita na siya. Alam niyang nagkamali siya ng panghuhusga sa lalaking ito. Siya ay hindi bababa sa 10 beses na mas malakas kaysa sa kanya. Gayunpaman, huli na upang pagsisihan ito ngayon. Ang tanging mayroon siya ngayon ay poot at hinanakit. Hindi kita binugbog kung natatakot ako. Natatawang sabi ni Alex. Inihagis niya ang patpat sa puwitan ni Jinvi at tinanong ang mga tao saan ang opisina ng registrar para sa pagpasok ng freshman. Ang sino mang kumuha sa akin doon ay gagantimpalaan ng 2 spiritual demon pills. Kabanata 1705. Ano? 2 spiritual demon pills. Dalhin mo na lang sila sa registrar's office para sa freshman admission. Laking gulat ng lahat ng mga nanonood sa Flying Eagles Academy. Ang spiritual demon pill ay isang mahusay at bihirang mabuti. Itinuturing itong tabletang pang-4 na baitang. Sa Flying Eagles Academy, tanging ang instructor na kilala bilang fairy doctor ang nakakaalam kung paano gumawa ng tabletang iyon. Kahit na maaari itong ma-redeem sa Points Exchange Mall ng Academy, napakamahal nito na maaaring umabot sa 1,000 puntos para sa isang tableta at hindi maraming tao ang kayang bumili nito. Nagsasabi ka ba ng totoo? Isang matandang estudyante ang lumapit ng ilang hakbang. Maaari ko bang tingnan ang 2 spiritual demon pills? Sa una, hindi na napigilan ng ilang tao ang pagnanasang tumalon at sabihin, dadalhin kita doon o kung ano. Ngunit ngayong tinanong ito ng senior na estudyante, gusto ng lahat na makita kung talagang makakaisip siya ng 2 spiritual demon pills. Kahit na maginhawang dalhin sila sa freshman admission counter, hindi maganda kung malalaman ng mga tao na naloko sila ng isang freshman. Tinawayan ni Alex ang kamay kay Holly. Naglabas si Holly ng isang malaking bote mula sa kanyang backpack. Kulay kayumanggi ito, ang uri na maaaring maglaman ng 400 tableta ng mga kapsula ng langis ng bakalaw atay. Uminom lang siya ng isang dakot ng mga ito na may kabuoang 7 o 8 tableta. Kuya, dito. Inilagay ni Holly ang mga table tasks sa palad ni Alex. Pagkatapos binawi niya ang isang tableta at inilagay ito sa kanyang bibig. Tinagat niya ang labi niya at nilunok iyon. Binato ni Alex ng 2 table tasks ang senior student na iyon at sinabing, pwede mong tingnan ito. Pagkatapos noon ay dinampot niya ang 2 tableta at agad itong nilunok. Ipinasa niya kay Yuno ang natitira pang 2. Gusto mo ba? Pinulot ni Yuno ang mga iyon gamit ang kanyang malinamnam na mga daliri at matikas na inilagay sa kanyang maliit na bibig. Thud! Thud! Sa sandaling ito, nalaglag ang panga ng maraming tao habang nanlalaki ang kanilang mga mata. Ano iyon? Iyon ba talaga ang spiritual demon pills? Iyon ay dapat na jelly beans, tama. Ang senior student na nakatanggap ng 2 spiritual demon pills ay tulala na tumingin kay Alex at sa iba pa. Blanca ang kanyang isip at hindi na niya alam ang susunod na gagawin hanggang sa may sumugod na kumuha ng isang tableta sa kamay niya at suriin itong mabuti. Ito ay isang spiritual demon pill. Hahaha. Anong biro ito? Napakaliit nito, bet ko na ito ay isang 6-flavored licorice pill lang. Sa katunayan, ang mga spiritual demon pills na ito na ginawa ni Alex ay hindi maliit. Mas malaki pa ang mga ito kaysa sa mga kapsula ng langis ng isda ng bakalaw.
Paano sila maihahambing sa anim na lasa ng licorice na table task? Pagkatapos noon, maraming tao ang sumugod. Sa isang sulyap, tumawa silang lahat. Haha! Ito ay sobrang nakakatawa. Paano mo matatawag itong spiritual demon pills? Freshman, nakakatuwa ka. Sa tingin mo ba hindi natin alam kung ano ang hitsura ng isang spiritual demon pill? Ang isang tunay na spiritual demon pill ay hindi bababa sa 3 beses na mas malaki kaysa sa iyo. Uminom ng itim na tableta ang isang senior habang nagsasalita, tingnan mong mabuti. Ito ang hitsura ng isang tunay na spiritual demon pill. Personal itong ginawa ng doktor ng Instructor Ferry at available lang ito sa Flying Eagles Academy. Huwag mong sabihin sa akin na ito ay isang original na bersyon ng spiritual demon pill na ginawa mo mismo. Sabi ni Holly, talaga, ang kapatid ko ang personal na gumawa ng mga tabletang ito. Ikaw ang bulag na hindi nakakaalam ng spiritual demon pill. Hahaha. Napuno na naman ang tawanan ng eksena. Sinabi ng taong iyon, ako ay mula sa Elixir Department ng Flying Eagles Academy. How dare you say na hindi ko alam ang spiritual demon pill? Little sister, kailangan mong maging responsable sa iyong mga salita. Sa sandaling ito, isang grupo ng mga tao na pinamumunuan ng isang babae ang pumasok mula sa labas ng gate ng akademya. Nakasuot siya ng green long dress na sinuklay ng magandang classical hair bun. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng isang belo at ang kanyang mga tampok ay hindi makita, ngunit ang kanyang mga mata ay bilog, malaki at maliwanag tulad ng lumilipes na mga bituin sa kalangitan sa gabi. Sa sandaling humakbang siya sa pasukan, sinulyapan niya ang karamihang naroroon. Pagkatapos sinabi niya, ha? At ginalaw ang kanyang mga paa. Agad siyang nakarating sa harap ng senior student na nagsalita kanina at kinuha ang spiritual demon pill. Tawag. I pray. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 1706. The Asterisk Man Eat. Sino ba? Nang magmumura pa lang ang senior student sa taong iyon ay tumingin siya ng malinaw sa babaeng nakatayo sa harapan niya. Agad na nanliit ang kanyang mga pupil dahil sa gulat na halos naiihina siya sa sarili. Nang may paggalang, agad niyang sinabi, Instructor, I'm sorry, hindi ko alam na ikaw iyon. Ang babaeng may belo pala ay ang pinakakagalang-galang na pag-iral sa Elixir Department, ang Fairy Doctor. Tinitigan ng Fairy Doctor ang spiritual demon pill na iyon, inamoy at nilaro ito saglit. Sa kalaunan, inilagay niya ito sa ilalim ng kanyang belo. Kahit na nakaharang ang kanyang belo sa kanyang mukha, ulaan ng lahat na dinilaan niya ito ng kanyang dila. Sa sumunod na segundo, gulat na tanong niya, saan mo nakuha ang spiritual demon pill na ito? Nataranta ang senior student. Instructor, ito. Talaga bang spiritual demon pill ito? Ito ay isang peking spiritual demon pill, tama ba? Paano magiging ganoon ang hitsura ng isang spiritual demon pill? Pinandilatan siya ng Fairy Doctor. Tinatanong kita, saan mo nakuha ito? Nahihiyang tinuro ng senior student si Alex, it's his. Sinabi niya na siya mismo ang gumawa nito. Agad na tumingin ang Fairy Doctor kay Alex. Ikaw ba talaga ang gumawa nito sa sarili mo? Kitang-kita ni Alex na nag-aapoy ang mga mata nito na para bang gulat na gulat. Tumanggo siya. Oo. Nagsimulang ngumiti ang diwata na doktor. Malaki. Saang klase ka galing? Sabi ni Alex, pumunta lang ako ngayon para i-report ang sarili ko. Hindi ko pa alam kung anong klase ako. Lalong natuwa ang Fairy Doctor. Sige, ipapaalam ko sa Registrar's Office mamaya na tatanggapin kita bilang alagad ko. Kapag nagsumbong ka mamaya, banggitin mo lang ang pangalan ko, ang Fairy Doctor. Medyo abala ako ngayon, ngunit dapat kang pumunta sa opisina ng instructor upang hanapin ako bukas ng alas 9. Pupunta ako sa instructor's office number 3. Mukhang abala siya. Pagkatapos niyang magsalita, lumingon siya sa grupo ng mga tao sa likod niya at binati sila bago naghanda para umalis. Ang senior student na iyon kanina ay nagtanong, Instructor, spiritual demon pill ba talaga yan? Sinabi ng Fairy Doctor, syempre ito nga. Pero bakit parang iba ito sa spiritual demon pills na ginawa mo?
Ito ay hindi bababa sa 2 na mas maliit. Tangasa. Ang pinagsama-samang spiritual demon pills ay natural na magkakaroon ng iba't ibang anyo ayon sa mga pagkakaiba sa spiritual demon pills. Ako. May kaugnayan ito sa kadalisayan at grado ng spiritual demon pills. Ang spiritual demon pill na ito ay may kadalisayan na higit sa 80% na itinuturing na pinakamataas na grado. Naalala tuloy ng mga tao na kumain ng spiritual demon pills kanina si Alex at ang dalawa pa na parang kumakain ng jelly beans. Isa pa mukhang marami sila sa loob ng bote na dala ni Holly. The asterisk man, mayaman talaga ang lalaking ito. Hindi yun ang punto. Ang punto ay sinabi talaga ng fairy doctor na gusto niya itong maging disipulo niya. Iba talaga ang konsepto ng pagtanggap ng mga disipulo at estudyante. Mukhang hindi pa tumatanggap ng formal na alagad ang fairy doctor, di ba? The asterisk man, ang swerte niyang vast asterisk road. Well, ang fairy doctor ay mataas ang reputasyon sa Flying Eagles Academy. Naiinggit at inggit ang tingin ng mga tao sa Flying Eagles Academy kay Alex. Gayunpaman, kakaiba ang pakiramdam ni Alex dahil hindi siya pumunta sa Flying Eagles Academy upang matuto ng alchemy. Nang tatanggihan na sana niya ang alok nito, umalis na ang fairy doctor kasama ang mga tao. Sige, hindi ko na lang isusumbong ang pangalan niya kapag naayos ko na ang admission matter mamaya. Pipili ako kung anong department ang gusto kong pasukan. Nagtanong ang dating senior student, ibig mo pa rin bang sabihin ang sinabi mo? Dalhin ka sa opisina ng registrar para sa freshman admission at bibigyan mo ako ng 2 demon spirit pills. Kalmadong sagot ni Alex na ibigay ko na sa iyo ang mga pills. Pwede na ba tayo? Oo. Umalis na tayo agad. Tuwang-tuwa ang senior student. Ang mga tao sa kanilang paligid ay nagsisisi sa sariling dibdib. Namiss lang nila ang 2 spiritual demon pills ng ganoon. Samantala, mas maraming tao ang tumingin sa bag ni Holly na may malalobo na matako na mga mata. Sa sandaling ito, 3 tao ang lumapit kay Alex mula sa harapan sa isang agresibong paraan. Sila ay 2 lalaki at isang babae na medyo bata pa ngunit ang kanilang cultivation base ay hindi mahina. Nabugbog mo na ang alagad ng East Flower Sect natin pero iniisip mo pa rin na pwede kang pumunta sa registrar's office para sa freshman admission. Wala ka bang iniisip tungkol sa East Flower Sect? Kabanata 1707. Sa sandaling marinig nila iyon, alam nilang iyon ang mga tao mula sa East Flower Sect. Bahagyang napabuntong hininga din ang isang tao sa gitna ng karamihan. Ito ay si Stan Cooley na nasa ika-13 ranggo sa leaderboard ng lakas ng labanan ng Flying Eagles. Si Stan Cooley ay nagmula sa East Flower Sect at siya ang nangungunang figure ng nakababatang henerasyon sa East Flower Sect. Hindi ko inaasahan na nandito siya. Hindi ba't sinabi ng iba na kinuha niya ang Eastern Expedition Regiment kanina para hanapin ang Dragon Dungeon? Ito ay magiging isang magandang palabas. I wonder kung kayang talunin ng freshman na ito si Stan Cooley. Gising ka pa ba? Paano may kukumpara ang isang freshman kay Stan Cooley? Sino ang ika-13 sa leaderboard? Bahagyang natigilan si Alex habang nakikinig sa mga salita ng mga nanunood. Ano ang isang leaderboard ng lakas ng labanan? Wala siyang ideya kung ano iyon. Ngunit masasabi niya ang lakas ni Stan. Siya ay nasa yugto ng Intermediate Core Formation. Sa katunayan, siya ay itinuturing na isang dalubhasa. Sa sandaling ito, si Jinbi at ang iba pang mga disipulo ng East Flower Sect ay agad na sumugod at nagtipon sa tabi ni Stan. Tinakpan ni Jinbi ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay at sinunggaban si Stan, umiiyak na may labis na lungkot sa kanyang magandang mukha. Kuya, kailangan mong makamit ang hustisya para sa akin. Tinapik ni Stan si Jinbi sa likod niya. Huwag kang mag-alala. Talagang tutulungan kitang makamit ang hustisya. Pagsisisihan ko siyang maging tao dahil sa pang-aapi niya sa mga tao ng East Flower Sect natin. Sa sandaling ito, isa pang miyembro ng East Flower Sect ang bumulong sa tenga ni Stan habang nakatingin sa backpack ni Holly. Sa susunod na sandali, ang tingin ni Stan ay nakatuon kay Holly at ang kanyang mga mata ay napuno ng kasakiman.
Alam ng maraming tao ang tungkol dito. Siguradong sinabi ng taong iyon kay Stan ang tungkol sa spiritual demon pills. Matapos itong pakinggan, tiyak na nakaramdam si Stan ng nakakapukaw na damdamin at paninibugho. Ang senior student sa Elixir Department na nakatanggap ng 2 spiritual demon pills mula kay Alex ay bumulong sa kanya, "Bro, hindi dapat ginugulo ang taong ito. Kilala siya sa kanyang kalupitan sa akademya. Dapat kang magmadali at hanapin ang instructor fairy doctor. Kung handa siyang makialam para sa iyong kapakanan, baka matulungan kanyang patahimikin siya." Nang matapos siyang magsalita, kumakbang si Stan ng 2 hakbang at malamig na sinabi, "Kinalingan ba kita na magsalita?" Itinuro niya ang kanyang mga salita sa senior student na iyon. Pagkatapos noon, bago pa makasagot ang senior student ay biglang nagtaas ng kamay si Stan at sinampal sa mukha ang senior student. Dahil sa gulat, galit na sinabi ng senior student, "How dare you hit me in the academy?" Sampal. Isa pang sampal iyon. Malamig na sabi ni Stan, "So what if masapak kita? How dare you intervene with the conflict of the East Flower Sect? Hindi ba't ito ay mga puntos lamang? Ako, si Stan Cooley, ay may maraming puntos na matitira. Kapag nag-ungol ka ulit, sasampalin kita minsan sa tuwing nakikita-kita." Natigilan si Alex at tinanong ang senior student ano ang ibig niyang sabihin. "Mapapabugbog ka lang ng tao basta may points ka." Tumango ang senior student. Isa ito sa mga patakaran sa Flying Eagles Academy. Hanggat walang napatay o napilayan, ang 1,000 puntos ay makakabawi sa parusang dulot ng pribadong away. May ganun. Hindi makapaniwala si Alex. But on second thought, medyo naintindihan niya ito. Ang Flying Eagles Academy ay nakalaan para sa mga sinaunang larangan ng digmaan at ang mga estudyante ay handa na patayin ang mga kaaway sa larangan ng digmaan sa hinaharap. Ang pinakakailangang katangian ay ang katwiran at kagitingan. Kung ang akademya ay masyadong protektado, ang mga mag-aaral ay magiging parang layaw na brats. Paano nila papatayin ang mga kalaban sa mga larangan ng digmaan? Kaya ang akademya ay nagtakda ng gayong panuntunan. Gayunpaman, naisip pa rin ni Alex na ang gayong panuntunan sa akademya ay masyadong hindi makatwiran. Hindi niya alam kung sinong tanga ang nakaisip ng ganyan. Sa sandaling ito, ang senior student na nasample ni Stan ay hindi nang ahas na lumaban. Ang kanyang ekspresyon ay naging mapurol at nakaramdam siya ng hiya na muling kunin ang 2 pildores ng espiritual na demon mula kay Alex. Hence, he gave the pills back to Alex and said, "Bro, I'm sorry but I can't bring you to the freshman registration counter. Ibabalik ko sa iyo ang 2 spiritual demon pills na ito. By the way, ang pangalan ko ay Flynn Newell at magkakasama kami sa Elixir Department sa hinaharap. Maaari mo akong hanapin anumang oras kung mayroon akong maitutulong sa iyo." Tiningnan ni Alex ang senior student ngunit hindi niya ininom ang spiritual demon pills. Napangiti siya at sinabing, "Ano ba ang kinatatakutan mo? Isa lang siyang baliw na aso. Okay lang kung baliin mo lang ang mga paa niya." Nanginginig sa gulat si Flynn dahil hindi niya alam ang sasabihin. Samantala, nanlalaki ang mga mata ng lahat ng nanonood sa malapit. Napatingin sila sa freshman na iyon na para bang halimaw ang tinitingnan nila. Tinawag lang niyang baliw na aso si Stan sa harapan niya. Wala na ba siya sa isip niya? Hindi baliw si Alex. Gayunpaman, ang karamihan ay nabaliw. Tawag. I freak. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 1708. Si Stan ay hindi makapaniwala sa kanyang sariling pandinig. "Tinawag mo ba akong baliw na aso?" Tumango si Alex. "Ang gaganda ng tenga mo, hindi mo narinig ng mali." Hehe. Hindi napigilan ng isang tao sa karamihan at humagalpak ng tawa. Gayunpaman, agad nilang tinakpan ang sariling bibig. Medyo nag-alala si Holly. Ginamit niya ang voice of 8,000 miles at sinabi kay Alex, "Brother, I don't think we should take this further, right?" Ang East Flower Sect ay may napakalakas na impluensya at hindi rin sila mahina. Pagdating ng panahon, baka hindi maganda ang wakas. Ikinaway ni Alex ang kanyang kamay. "Huwag kang mag-alala.
Ito ang Flying Eagles Academy, hindi ang East Flower Sect. Handa siyang magdulot ng malaking gulo ngayon. Jade Benmore, pinatayo mo ako at sapilitang ipinasok dito. Pagkatapos kailangan mong linisin ang kalat na ginawa ko. Kung sakaling mabuli ako sa academy, hindi ba ito mapapahiya sa iyo? Anak, napakayabang mo. Malamig ang ekspresyon ni Stan. Nang sabihin niya ang kalahati ng pangungusap, naputol siya ni Alex. Itigil mo na yang kalokohan mo. Maglakas loob ka bang tanggapin ang hamon ko? Kung matalo ka, kailangan mong maging aso ko sa hinaharap. Buzz. Marahas na sumabog ang aura ng intermediate core formation ni Stan. Malapit na siyang sumabog sa galit. Nanlaki din ang mga mata sa malapit. Hindi sila makapaniwalang magiging ganoon kadaring ang isang freshman na tulad ni Alex. Hindi pa niya naayos ang pagpasok sa freshman, ngunit nang ahas na siyang hominin si Stan na nasa top 20 ng lakas ng labanan. Leaderboard. Tinawag pa niya itong aso. Pakiramdam nito ay nanaginip sila. Nakakatakot ang ekspresyon ni Stan habang marahas niyang sinabi, hindi ko alam kung saan ka kumukuha ng lakas ng loob. Dahil may death wish ka, tutuperin kita. Ako, Stan Cooley, tinatanggap ang iyong hamon. At saka, hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang hamon ay isang buhay at kamatayang labanan. Huwag mo akong sisihin kung mamatay ka. Takot na hinayla ni Holly si Alex. Kuya, eksperto siya. Hinayla ni Alex ang kamay niya. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ako. Napangiti si Yuno habang sinabi, huwag kang mag-alala, little sister. Kung ang ina po ng mga Rockefeller ay hindi man lang makahawak ng isang piraso ng basura, ang mahihinang iyon ay dapat na lamang iuntog ang sarili sa pader para magpakamatay. Si Richit Asterisk. Hindi nagtagal, kumalat ang mga salita tungkol sa hamon sa Flying Eagles Academy. Inamon ng isang freshman na kaka-report lang sa akademya ang ika-13 pinakamalakas na tao sa leaderboard ng lakas ng labanan. Ito ay hindi nabalitaan, at ito ay nagtakda ng isang president para sa Flying Eagles Academy. Mas maraming tao na nakarinig ng balita ang lumabas upang sumali sa kasiyahan. Hindi lamang sa mga social circle ng estudyante, kumalat din ito sa mga chat group ng instructor. Ano? Tinamo ng freshman si Stan Cooley. Totoo ba? Mayroong isang mabangis at makapangyarihang tao sa loob ng alon ng mga papasok na freshmen. Totoo iyon. Narinig ko na ang mga senior student ng law enforcement team ay binugbog niya. Sa isang sigaw lang, lumuhod kaagad ang mga freshmen ng East Flower Sect. The Asterisk Man. Mayroon bang napakagandang freshman? Dahil wala akong magandang gawin, pupunta ako at titingnan. Kung siya ay may talento, itatago ko siya bilang aking alagad. Mas mabuting huwag mo siyang agawin sa akin. Kuya Zack, hindi mo dapat iliga ang mga estudyante. Kung talagang talented siya, mas maganda siya sa akin. Push Asterisk E. Isang grupo ng mga instructor ang nagmamadaling lumabas. Ang isang top-notch na alagad ay parang nanalo sa loto. Sino ba naman ang ayaw? Tungkol naman sa pagbugbog sa law enforcement team at iba pang freshmen. Oh, may pakialam ba ang mga instructor tungkol dito? Hanggat siya ay may potensyal, ang instructor ay hahanap ng dahilan para sa kanya kahit na siya ay nakapatay ng isang tao. Kung siya ay hindi kaya, maaari lamang siyang maging masunurin at maging isang banal, buong-buo na estudyante. Ang pagpapaalis ng isang freshman para sa pribadong pakikipaglaban ay naaangkop lamang para sa mga karaniwang tao. Si Richit. Sa dual stage ng Flying Eagles Academy, tumingin si Alex kay Stan at mahinahong sinabi, mauna ka. Sabi ni Stan, gusto mo mauna na ako. Tumango si Alex. Tama iyan. Natatakot ako na hindi ka na magkakaroon ng pagkakataon kapag kumilos ako. Kabanata 1709. Panal na si Asterisk E. Panal na si T. Sa ibaba ng entablado ng tunggalian ay isang grupo ng mga tumatangis na manunood. Lahat sila ay nabaliw na napukaw sa pangingibabaw at kay abangan nitong freshman. Hindi alam kung saan siya nakakuha ng lakas ng loob na sabihin ang mga walang kwentang salita.
Maging ang kanilang mga tao sa loob ng Flying Eagles Academy ay nagbukas ng pribadong betting board para sa pagtaya kung sino ang mananalo sa tunggalian na ito. May ilang instructor din na sumugod. Gayunpaman nang makita nila si Alex sa entablado, sila ay tulala. Wala siyang cultivation. Ano ang nangyayari? Hindi ko talaga masasabi ang kanyang cultivation level sa lahat. Hindi kaya siya isang magsasaka ngunit isang esper. Natural, may mga esper sa Flying Eagles Academy. Ang lakas ng labanan ng isang makapangyarihang esper ay hindi mahina. Gayunpaman, ang pagiging malambot ng mga esper ay napakababa. Walang maituturo sa kanila. Ang mga estudyanteng iyon ay nakadepende sa kanilang mga talento. Kaya naman, biglang lumamig ang sigasig ng mga instructor. Ang mga instructor ay hindi kailanman tatanggap ng isang esper bilang kanilang alagad. Ilang instructor pa nga ang bumalik sa pagkabigo at hindi na nagabalang panoorin ang tunggalian. Malamig na tiningnan siya ni Stan at sinabing, napakayabang mo. Parang may ganap kang tiwala sa sarili mo. Paano kung tumaya tayo? Kung matalo ka, kailangan mong iwan ang iyong bote ng spiritual demon pills. Umisi si Alex. Oo naman. Ang aking pahina ay nanatiling pareho. Kapag natalo ka, magiging aso kita. God the asterisk manit, kinahanap mo ang sarili mong kamatayan. Ang mga mata ni Stan ay puno ng pagpatay sa layunin. Hindi na niya kinaya. Bilang isang intermediate core formation cultivator at ang nangungunang figure ng nakababatang henerasyon sa East Flower Sect, paano niya paulit-ulit na dumaranas ng ganitong uri ng karaingen? Sa sandaling iyon, hindi niya maaaring bigyan ng pagkakataon si Alex na kumilos. Gusto niyang ibagsak siya sa isang shot. Anyway, nasa mesa na ang taya. Kahit na ang lalaking ito ay namatay sa entablado ng duel, ang bote ng spiritual demon pills na nasa kamay ng kanyang kapatid ay mananatili pa rin sa kanya. Ang nagbabalik na hampas ng dakilang langit mamatay. Tinamaan niya ang kanyang ultimate skill. Ang condensed core formation divine power sa kanyang magkabilang kamay ay naging purple killer beam at marahas na hinampas ang ulo ni Alex. Ang killer beam na iyon ay parang walang hangganang mortal na purgatorio. Walang matatakasan ng sinumang natakpan nito at ang buong yugto ng tunggalian ay nasa ilalim ng takip ng killer beam. Nagulat ang lahat. Ang mga tao sa East Flower Sect ay may paggalang pa sa kanilang mga mukha. Sus! Ang divine power of the returning zeal ng second senior ay umabot na sa Great Heaven stage. Ang pagiging ika-13 sa leaderboard ng lakas ng labanan ay hindi pa limitasyon ng second senior. Kung handa siyang hamenin nito, hindi dapat maging problema para sa kanya na makapasok sa top 10. Pagkabalik mula sa paghahanap sa Dragon Dungeon, binalak niyang hamenin ang nangungunang 10 sa una. Sumugod lang siya nang marinig niyang binubuli ang mga disipulo ng East Flower Sect. Hindi ako makapaniwala na ginamit niya ang kasanayang iyon sa freshman na iyon bago niya hamenin ang nangungunang 10. Ang returning blow of the Great Heavens ni Stan ay hindi agad nakalas kay Alex, kaya lahat ng tao sa paligid ay malinaw na nakakakita at nagkaroon pa ng oras para magkomento tungkol dito. Parang gusto niyang maranasan ni Alex kung ano ang kawalan ng pag-asa. Gusto niyang hayaang umiyak si Alex sa kawalan ng pag-asa, panghihinayang, at tuluyang mawalan ng buhay. Tiningnan ni Alex ang killer beam na iyon, ngunit hindi ito bumagsak sa lalong madaling panahon. Naiinip siya. Itinaas niya ang kanyang kamay at idiniin ang isang daliri pababa. Ang kataas-taasang hipo ni Brahma. Napansin niya na sa tuwing gagamitin niya ang teknik na ito, ang chaos bead sa palasyo ng isip niya ay manginginig saglit at kakaiba rin ang reaksyon ng holy bead. Samantala, ang nakita ng madla ay isang gintong daliri ang biglang bumaba sa langit sa itaas ng entablado ng tunggalian. Ang napakaraming daliri na iyon na may komplikado at mahiwagang rune na dumadaloy dito at sinamahan ng isang Buddhist chant ay dumurog sa purple killer beam ni Stan. Napatingin ang lahat sa daliring iyon na gulat na gulat. Bago pa makahinga ang sinuman, nadurog na ng daliri ang mapagmataas na killer move ni Stan at walang awa na pinigilan ito. Boom! Tarat-tarat. Isang malakas na pagsabog ang nagmula sa entablado ng tunggalian.
Ang isang fingerprint ay pinindot mula sa buong mataas na platform habang si Stan ay agad na itinulak sa bakuran na ang ulo lamang ang nasa labas. Si Richit Asterisk. Tahimik at tahimik ang lahat. Natahimik ang eksena. Gulat na gulat ang mga estudyante. Nagulat din ang mga instructor. Namutla ang ekspresyon ng mga tao sa East Flower Sect. Ito ay masyadong malakas. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1710. Paano siya naging freshman? Kahit nasa gitna ng mga senior na estudyante na malapit ng magtapos, hindi marami ang hindi magkakaroon ng ganoong kapangyarihan sa pakikipaglaban, tama ba? Dahan-daang naglakad si Alex. Sa ilang mga punto, lumitaw ang Dragon Bone Sword sa kanyang kamay. Marahan itong inilagay sa noo ni Stan. Natalo ka. Tumudugo si Stan sa gilid ng labi niya na may bagsak na tingin. Napakalakas mo. Gawin mong mabuti ang iyong taya. Subukang tumahol ng ilang beses na parang aso para sa madla. Ang aking espada ay tatama sa iyo kung hindi ka tumahol. Wolf. 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 Napaluha si Stan sa kahihiyan. Ang bawat isa mula sa East Flower Sect ay may mga luhang umaagos sa kanilang mga mukha. Ito ang sandali ng kahihiyan para sa buong East Flower Sect. Bumaba si Alex mula sa entablado ng duel at winigayway ang kamay kay Flynn. Pwede na tayong pumunta. Si Holly ang unang sumugod kay Alex at niyakap ito. Kuya, ang galing mo. Pinisil ni Alex ang ilong niya. Hindi magtatagal, magiging kagaya mo rin ako. Sa sandaling ito, biglang may naramdaman si Alex. May matibay na hangarin na pumatay sa kanyang katawan. Sino ito? Tumingin si Alex sa gilid, ngunit hindi na niya maramdaman ang pagpatay na layunin. Sa halip, nakita niya ang anino ng isang babae na mabilis na umalis. Sa sandaling ito, 3 lalaki at 2 babae, sa kabuuan ay 5 instructor ang sumugod sa karamihan. Ako ang instructor ng Fire Element Combat Department, si Fletcher Eve. Dapat ikaw ang bagong estudyante, di ba? Payag ka bang maging alagad ko? Maaari kitang bigyan ng karagdagang 10,000 puntos bilang gantimpala kung ikaw ay magiging aking alagad. Wow! Isang hingal ng sorpresa ang sumambulat sa karamihan. Paano ito posible? Kadalasan, ang disipulo ang magdadala ng regalo ng pagsamba sa kanilang Panginoon. Paano ito magiging ibang paraan? Nakakainggit at naninibugho. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon, isang mahabang buhok na magandang instructor ang nagsabi, Fletcher, huwag kang makipag-away sa akin. Malinaw na talent siya para sa spell department ko. Ano ang silbi ng pagsunod sa iyo? Kaya maaari siyang makakuha ng isang katawan ng mga kalamnan. Estudyante, instructor ako ng spell department, si Kia Razelli. Kung sasali ka sa aking departamento, hindi lang kita bibigyan ng 10,000 puntos, kundi bibigyan din kita ng 2 espiritual na kasangkapan, kasama ang 10,100 revolution spells. Ha? Ano? 2 espiritual na kasangkapan at 10,100 revolution pills. Sus! Sobrang nagseselos ako. Instructor Zelly, gusto kong maging disipulo mo. Ang mga tao ay nagpakawala ng isang pagsabog at ang paraan ng kanilang pagtingin kay Alex ay kasing asim ng acid sour. Nag-aalok din ang natitirang ilang instructor. Ito ay halos tulad ng isang live na auction kung saan ang mga bid ay mas mataas kaysa sa isa't isa. Ang pinakamataas na bidder ay handang mag-alok ng mystical tool. Dahil dito, lalo pang naiinggit ang ilang tao. Isang mystical tool. Iyon ay isang immortal magical treasure. Gayunpaman, sinabi ni Flint, mga instructor, ang junior ko na ito ay napili na ng instructor ng Fairy Doctor at tinanggap niya siya bilang kanyang disipulo. Ano? Tumanggap ng alagad ang Fairy Doctor. Ano ang gusto ng Fairy Doctor sa kanya bilang isang alagad? Para turuan siya ng alchemy. Nagsisinungaling ka ba? Agad namang paglilinaw ni Flint, ako, isang mag-aral, ay hindi nangangahas na day-in kayong mga instructor. Sige at tanungin mo ang iba pang naroroon. Nang malaman nila na ang Fairy Doctor ang naunang gumawa sa kanya, pinalo ng grupo ng mga instructor ang sariling dibdib. Gayunpaman, tila natatakot sila sa doktor ng diwata.
Sa huli, makakaalis na lang sila. Nang makita ni Alex na papaalis na ang mga instructor, tumawa siya ng tahimik. Hindi niya akalain na magkakaroon ng ganoong epekto ang away. Hindi nagtagal, sa pangunguna ni Flynn, si Alex at ang iba pa ay nasa freshman registration counter. Dahil hindi ito araw ng unibersidad, ang registration counter ay hindi isang booth na nakalagay lang sa tabi ng walkway. Isa itong malaking gusali sa sarili nitong. Pagkapasok sa gusali, mayroong isang malaking pangunahing bulwagan at bawat departamento ay may kanya-kanyang admission office. Inakay ni Flynn si Alex patungo sa Elixir Department. Gayunpaman, ikinaway ni Alex ang kanyang kamay. Hindi ako sasali sa Elixir Department. Napatulala si Flynn. Ano? Hindi ka sasali sa Elixir Department. Saan ka pupunta? Makakasali ka lang sa Elixir Department kung gusto mong maging alagad ng Fairy Doctor. Sabi ni Alex, sino ang nagsabing gusto kong maging alagad ng Fairy Doctor? Sa sinabi niyang iyon, ang mga nanonood ng mga estudyante ng Flying Eagles na sumunod sa kanila ay napadilat na parang nakakita ng multo. Kabanata 17:11. Ano? Ikaw? Ayaw mong maging alagad ng Fairy Doctor? Di pero. Ngayon lang napagdesisyonan ng Fairy Doctor na magiging alagad ka niya. Kung biglang nagbago ang isip mo siya, baka hindi siya matutuwa, di ba? Gulat na tinignan ni Flynn si Alex na para bang may tinitingnan siyang alien. Umiling si Alex. Naniniwala akong hindi ako nangako na magiging alagad niya, di ba? Hindi ako interesado sa Elixir Department. Pero, tataas ang status mo sa Flying Eagle Academy pagkatapos mong maging alagad ng Fairy Doctor. Sa hinaharap, maaari kang magkaroon ng pagkakataon na manatili sa akademya bilang isang instructor at magiging maliwanag at maayos ang iyong hinaharap. Isa itong magandang pagkakataon na hindi kailanman mahihiling ng mga ordinaryong tao. Manatili sa akademya at maging isang instructor. Oo, ito ay isang bagay na hindi mabilang na mga mag-aaral ay maaari lamang mangarap. Dapat pag-isipan mo. Napangiti si Alex. Hindi naman siya interesado doon. Well, hindi mo na kailangang sabihin pa. Ang iyong misyon ay tapos na. Pwede ka nang umalis. Kahit na si Flynn ay isang senior na estudyante ng Elixir Department, ang kanyang mga kasanayan sa alchemy ay maaari lamang ituring bilang panimulang antas. Ang pagkandak ng isang palayok ng mga 3rd grade na table task ay mahirap para sa kanya, hindi pa banggitin ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Hindi siya magkakaroon ng pagkakataong mapunta sa isang bagay na tulad ng leaderboard ng lakas ng labanan sa buhay na ito. Tumingin siya kay Alex at walang magawang umiling. Naiiyak na lamang siya sa kanyang isipan, ang paghahambing sa isa't isa ay magagalit lamang sa aking sarili. Masyadong kakaiba ang freshman na ito. Pagkaalis ni Flynn, naglakad-lakad sina Alex, Yuno at Holly sa main hall. Holly, anong department ang gusto mong pasukan? Tanong ni Alex. Napakalinaw ng target ni Holly. Ang Mountain Warriors ay dalubhasa sa sword cultivation, kaya tiyak na pipiliin kong maging sword cultivator. Dahil ang pagtatanim ng espada ay isang side branch ng combat department, pipiliin ko ang combat department. Tumanggo si Alex at lumingon para tanungin si Yuno. Napangiti si Yuno. Ang pag-aaral sa combat department dito ay parang paglalaro ng bata at pag-aaksaya ng oras. Ngunit ang departamentong ito ay medyo kawili-wili, kaya pupunta ako sa ito. Itinuro niya ang malago niyang daliri sa isang admission office. Pinasa nito ang biology department. Sa katunayan, mayroong isang detalyadong pagpapakilala sa pasukan na nagpapakilala sa mga detalye ng bawat departamento. Pangunahing pinag-aralan ng Biology Department ang mga hayop, halaman, demonyong hayop, bloodline, dugo, at iba pa sa loob ng sinaunang force field. Pagkatapos noon, sinamahan ni Alex sina Holly at Yuno para mag-apply para makapasok. Ang abiso sa pagpasok ay hindi kailangan dahil ang Flying Eagle Academy ay may kanilang impormasyon na matagal na ang nakalipas. Nang i-report ni Alex ang pangalan niya kay Jade, diretsong lumabas ang social file. Kinailangan lang nilang ipikit ang kanilang mga mata sa camera sa admission office para maipasa ang facial recognition system at kumpirmahin ang kanilang pagkakakilanlan.
Nag-disguise si Alex kanina. Kaya sa panahon ng pagpasok, kailangan niyang ipakita ang kanyang tunay na mukha. Pinili niya ang Formation Department. Noong nakaraan, sinabi sa kanya ni Jade na ang mga taong nag-aaral ng mga blueprint ng pagbuo ay lahat ay may edad na mga veteranong scholar. Walang mga kabataan sa departamento. Isa pa, kakaiba ang ugali ng lahat. Pinakamahalaga, ang departamento ng Formation ay may kaunting presensya sa Flying Eagle Academy. Kahit na ang buwan ng kapakanan ng mag-aaral ay karaniwang wala. Bakit? Ang pagsasaliksik sa pagbuo ng mga blueprint ay hindi nangangailangan ng paglilinang o pagkonsumo ng mga mapagkukunan. Wala man lang silang bagong estudyante. Kaya bakit kailangan nila ng kapakanan? Gayunpaman, lumabas na ang namamahala sa pagtanggap ay isang batang babae. Siya ay may isang ulo ng maikling buhok. Siya ay tumingin medyo maganda sa kanyang 20s. Pagpasok ni Alex, nag-concentrate siya sa pagsusulat at pagguhit sa mesa. Siya ay gumuhit ng ilang mga larawan. Casual na tiningnan ito ni Alex, only to find that she was drawing anting-anting. Gumagamit siya ng mga sinaunang rune. Nakalulungkot ng casual na tumingin si Alex, napansin niya ang hindi bababa sa 20 pagkakamali dito. Ang ilan sa mga pagkakamali ay sadyang mapangahas. Ito ay tulad ng paggawa ng mga pangungusap na may mga English na character, ngunit ang ginawa niya ay isang paghalo-halo ng mga sirang pangungusap na walang kaugnayan sa lahat. Mukhang wala siyang alam tungkol sa mga sinaunang rune. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1712. Umiling si Alex. Tinatamad siyang ituloy ang panunood sa kanya kaya kumatok siya sa mesa. Parang gulat na gulat ang dalaga na katagilid ang panulat sa kanyang kamay dahilan upang mabuo ang isa pang paalang na linya sa anting-anting. Sumimangot ang babae, hinampas ang talisman pen at tinitigan si Alex ng mga punyal. Anong problema mo? Anong ginagawa mo dito? Alam mo bang iniistorbo mo ako? Tatapusin ko na sana ang sinaunang anting-anting na iginuhit ko ng napakahirap. Ngayon, nasira ang lahat dahil sa iyo. Kaya mo bang bayaran ito? Kahit kailan ay hindi inaasahan ni Alex na magiging ganito kainit ang ulo ng taong ito. Naiisip niya, ang iyong anting-anting ay hindi kasing husay ng pangungusap ng isang estudyante sa elementarya. Kung ito ay makumplito, ito ay isang impyerno ng isang bagay. Kasi naman receptionist siya sa admission office kaya pinagtiisan ni Alex. Sinabi niya, magandang araw sa iyo, narito ako para sa pagpasok. Mabuti para saan? Maayos naman ako kanina. Kapag pumunta ka dito, hindi na ako okay. Kuminto siya saglit at sinabing, anong sabi mo? Nandito ka para pumasok. Tumango si Alex. Gulat na gulat ang dalaga. Maling pinto ba ang pinuntahan mo? Ito ang Formation Department. Sabi ni Alex, hindi ako maling pinto. Alam kong ito ang Formation Department. Tiningnan siya ng babae na may mapanghusgang ekspresyon. Kakaiba iyan. May mga kabataan talaga na darating para matutunan ang pagbuo ng blueprint. Okay, ngunit ang Formation Department ay hindi isang bagay na maaari mong salihan dahil lamang sa gusto mo. Kailangan mong dumaan sa pagsusulit. Sandali, sumama ka sa akin. Inipon niya ang mga drawing ng anting-anting sa mesa. Galit pa rin sa isip niya, nagrereklamo. Itinuro ni Alex ang mga anting-anting sa kanyang mga kamay at sinabing, ang iyong anting-anting. Gusto niyang tulungan itong itama ito. Gayunpaman, binaliktad ng babae ang mga papel na anting-anting at pinandilatan siya ng magagandang mata. Anong anting-anting? Kasalanan mo ang lahat na hindi ka man lang kumatok sa pinto nang pumasok ka. Mahusay ngayon, nasayang ko ang kalahating araw na trabaho. Gusto ni Alex na maging mabait noong una. Ngunit nang makita ang kanyang kakilakilabot na ugali, nagkibit-balikat lamang siya at hindi sinabi iyon. Tumayo ang babae. Sumama ka sa akin. Makalipas ang 10 minuto, sinundan siya ni Alex sa isang lugar na may eleganteng kapaligiran, ngunit walang tao sa paligid. Itinuro ng babae ang isang kagubatan ng kawayan sa kanyang harapan at sinabing, narito ang venue ng iyong pagsusulit.
Ang instructor ay nasa kubo sa likod ng kagubatan ng kawayan na ito. Hanggat dumaan ka sa kagubatan na ito ng kawayan at pumasok sa ngunit sa loob ng 24 na oras, opisyal ka ng mapapatala, maintindihan. Tumingin si Alex sa kagubatan ng kawayan at tumango ng may kakaibang ekspresyon. Naiisip niya, napakadali ng pagsubok na ito. Madadaanan ko ito ng nakapikit. Ang hindi niya alam ay ang iniisip ng babae. Dahil inistorbo mo ako sa pagbuhit ng anteng-anteng, hahayaan kitang kunin ang pinakamahirap na pagsubok sa pagbuo ng spell. Huwag mo akong sisihin kung hindi mo ito kayang ipasa. Personal na inilatag ng aking lolo ang Wandering Formation na ito at inabot pa ako ng 10 minuto upang malaibot ito. Dahil gusto niyang pumasok at hanapin din ang kanyang lolo, sinabi niya, ngayon ang maswerteng araw mo dahil papasok din ako. Kaya ipapakita ko sa iyo kung paano ako papasok sa formation. Good luck. Sa isang nakakalokong ngiti, tumalbog siya sa kagubatan ng kawayan at nawala sa isang iglap. Napangiti si Alex. Ang posisyon kung saan pumasok ang babae sa formasyon ay ang sulok nitong Wandering Formation. Ito ay isang radical na lokasyon at hindi isang normal na lokasyon ng pagpasok sa lahat. Dahil makakalabas siya sa Wandering Formation, hindi niya dapat kinuha ang lugar na iyon. Sa katunayan, kinuha lang niya ang lugar na iyon para lituhin si Alex. Anong maikli at makitid ang isip na batang babae? Umiling si Alex. Agad niyang itinaas ang kanyang mga paa at humakbang papasok sa harapan ng formasyon. Sa ilalim ng banal na mga mata, ang lahat ng mga ilusyon ay walang bisa. Ang tinatawag na Wandering Formation ay isang conjunction lang sa kanya. Ito ay walang harang sa lahat ng paraan. Sa puntong ito, nakita ni Alex ang babae mula sa kanyang sarili bago paikot-ikot sa formasyon. Sa pagtingin sa kanya, tila pamilyar siya sa formasyon na ito. Napangiti siya ng malumanay nang may tumama sa kanya. Gumawa siya ng selyo gamit ang isang kamay, sinampal ang dalawang sinaunang espiritual na anteng-anteng sa formasyon. Kaagad, ang Wandering Formation na ito ay nagsimulang magkaroon ng maraming pagbabago. Marahan siyang ngumiti sa babae, umindayog ang katawan at naglakad palabas ng kagubatan ng kawayan. Kabanata 17:13. Sa katunayan, may isang bahay sa likod ng kagubatan ng kawayan. Ang panlabas ay klasikal na hugis na may puting pader at itim na tile na may kakanyahan ng Bartram's Garden. May malaking hardin din sa harap na patio na may maliit na tulay na may umaagos na tubig sa loob nito. Napakaganda ng pavilion. Maliit lang ito pero kompleto ang laman nito. Umakbang siya sa pintuan. Sa sandaling ito, naramdaman niya ang isang enerhiyang sumugod sa apoy na sumugod sa kanya para may putok ng enerhiya na magtutulak sa kanya palabas ng lugar na ito. Isang force field. Ang force field na ito ay kawili-wili. Si Alex na nakatayo sa pasukan ay iniunat ang kanyang kamay at idiniin iyon sa force field na iyon. Ilang sandali pa, alam na niya ang nangyayari. Ang force field at ang spell formation sa bamboo forest ay konektado. Itinuring silang iisang bagay ngunit ginamit ang mga blueprint ng pagbuo sa iba't ibang paraan. Sinampal niya ito ng dalawang naglalakad na anteng-anteng. Ang lakas ng field ay umalis sa isang laso at isang pinto ay binuksan. Madaling tumawid si Alex sa pinto. Mukhang hindi rin ganoon kagaling ang instructor ng formation department dito. Dapat ba akong pumasok o hindi? Bahagyang nag-alinlangan si Alex. Mula sa pagkakaayos ng dalawang uri ng mga blueprint ng formation, ang taong naglagay ng mga blueprint ng formation at force field ay hindi niya kayang husayin. Hindi ba sayang ang oras kung mag-e-enroll siya sa formation department? Gayunpaman, sa oras na ito, nararamdaman niya ang pagbabago-bago ng enerhiya ng sinaunang pagbuo ng blueprint sa loob ng bahay. Ang mga sinaunang rune ay isang uri ng espesyal na pag-iral na maaaring makipag-usap sa pamamagitan ng landas ng Diyos at baguhin ang batas. Sa makatuwid, ang aura na naglalabas mula sa kanila ay iba sa mga normal na rune. Habang may kapritsyo si Alex, tahimik siyang pumasok. Maya-maya, nakita niya ang pagbabago-bago ng enerhiya na nagmumula sa isang pavilion sa tabi ng maliit na tulay sa kanyang harapan.
Nang itinoon niya ang paningin dito, nakita niya ang dalawang matandang lalaki na nakaupo sa pavilion habang naglalaro ng chess. Maaari pa nilang ilabas ang napakalaking pagbabago ng enerhiya habang naglalaro ng chess. Tiyak na makapangyarihan ang dalawang matandang ito. Dahan-dahang naglakad si Alex, doon ko lang napagtanto na nakaupo ang dalawang matanda na hindi gumagalaw kahit isang pulgada. Nakatutok ang kanilang mga mata sa chessboard na para bang hindi nila napansin ang pagdating ni Alex. Lumingon siya para tingnan ang chessboard. Nagulat siya sa isang iglap. Natuto din si Alex ng chess. Ang kanyang ama, si William Rockefeller, ay isang taong mahilig maglaro ng Othello chess. Noong bata pa si Alex, tinuruan siya ni William kung paano maglaro ng chess. Ipinaliwanag din niya sa kanya ang maraming pattern ng Othello chess. Gayunpaman, ang Othello chess sa harap niya ay nilalaro ng medyo iba. Nang tumingin siya sa malapit, nadala ang kanyang isip sa larong chess. Sa kanyang mga mata, ang larong chess ay hindi na isang larong chess kundi isang mabituing kalangitan. Biglang, isang malaking puwersa ng pagsipsip ang sumipsip sa banal na kamalayan ni Alex. Nagulat siya bigla. Gusto niyang makatakas kaagad, ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang banal na kamalayan ay sinipsip at kinaladkad sa chessboard. Swoosh! Ang banal na kamalayan ni Alex ay lumitaw sa isang hindi pamilyar na lugar. Itim na itim ang paligid na para bang nasa dilim siya. Gayunpaman, sa itaas niya ay isang mabituing kalangitan na puno ng mga bituin. Ang mga bituin na ito ay kumikislap at walang katapusang kumikislap habang sila ay patuloy na umiikot at nagbabago ng direksyon. Tumingin siya sa ilalim ng kanyang mga paa. Ito ay isang grid na naka-crisscross na may paalang at patayong mga linya. Tama, hindi ba ang grid ay katulad ng mga nasa chessboard? Talagang nasipsip ako sa chessboard. Ano ba itong chessboard na ito? Isang kayamanan. Nagulat na lang si Alex, tumakbo ang dalawang matanda habang nadadapa. Hoy, ikaw, bata, saan ka nang galing? Tawag. I-click. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 17:14. Paano ka nakapasok? Napatingin si Alex sa kanila. Hindi ba't sila ang dalawang matandang naglalaro ng chess sa pavilion na ngayon lang niya nakita? Tumingin siya sa dalawang tao at sinabing, dalawang nakatatanda, ano ang lugar na ito? Sa dalawang matandang lalaki, ang isa ay mataba habang ang isa ay payat. Pareho silang may puting balbas at parehong kilay. Tiyak, hindi iyon ang kanilang pisikal na katawan. Ang mga ito ay mga after images lamang na lumitaw sa loob ng lugar pagkatapos masipsip ang kanilang banal na kamalayan. Sabi ng mataba, kung hindi mo alam kung saan ito, paano ka nakapasok? Matapat na sagot ni Alex, nakita ko kayong dalawa na naglalaro ng chess noong pumasok ako dito. Panoorin ko ito ng ilang sandali ngunit hindi ko inaasahan na ang aking banal na kamalayan ay sinipsip dito. Sabi ng payat, pumunta ka sa 7-star residence. Naalala ni Alex na noong lumakad siya sa kagubatan ng kawayan at nakita ang istilong hardin na bahay, tiyak na nakasulat sa plaque ang tatlong salitang 7 stars residence. Tumango siya. Oo, freshman ako sa Flying Eagle Academy na gustong mag-enroll sa Formation Department. Isang batang babae sa admission counter ang nagsabi na gusto niya akong ipasa sa isang pagsubok. Sinabi niya na maituturing lamang akong nakapasa sa pagsusulit pagkatapos na dumaan sa kagubatan ng kawayan at pumasok sa bahay. Sabi ng payat na matanda, Gabi ang pinagsasabi mo. Siya ang apo ko. Tama, kung gusto mong pumasok sa Formation Department, kailangan mong dumaan sa pahinga. Pero nagtulungan kami ni Old Yearn para iset up ang 7-star force field sa 7-star residence. Walang ordinaryong tao ang makakapasok dito. Anak, sabihin mo sa akin ang totoo. Sino ang nagpadala sa iyo dito? Ang matandang hagba na iyon, Madam Brachan, ang humiling sa iyo na pumunta at nakawin ang aming Star Formation Board. Star Formation Board. Tumingin si Alex sa itaas ng kanyang ulo. Tiyak na hindi ito ordinaryong chessboard. Sino si Madam Brachan? Hindi ko siya kilala. Tungkol naman sa 7-star force field mo, with all due respect, itong force field ay masyadong crudo at ito ay katulad ng wandering formation sa loob ng bamboo forest.
Dapat ay na-set up mo ito ayon sa pagbuo ng blueprint ng Wandering Formation, tama ba? Sa tingin ko, madali ang mga makakadaan sa Wandering Formation. Sumire sa 7-star force field na iyon. Agad na nagalit ang dalawang matanda. Bata, gaano kakalakas ng loob na maliit ang ating 7-star force field? Pagkatapos sabihin sa amin paano mo nalampasan ito. Umiling si Alex. Hindi ko ito nalampasan. Madali lang niyang nahanap ang butas. Agad siyang pinandilatan ng matabang matandang lalaki. Kung ganoon, dapat si Madam Drachan ang nakabasag nito. Itinatanggi mo pa na sasanduan mo ang formation board. Ang matandang babaeng iyon ay matagal nang tumitingin sa star formation board. Ngayon, sa wakas ay naiinip na siya. Nagpadala talaga siya ng isang bata na pumunta at nakawin ito. Anong wishful thinking? Sabi ng payat na matandang lalaki, dahil pumasok ka sa star formation board, huwag mo na bang isipin na lumabas doon sa loob ng 7 araw. Manatili ka rito at magmuni-muni ng maayos. Pagkatapos tinanong niya ang matandang lalaki, ilang araw na tayo dito. Ipinakita ng malayo ang kanyang mga daliri. 3 araw. Pagkatapos ay dapat na makalabas pa tayo sa isa pang 4 na araw. Pagkasabi niyon, umupo siya sa lupa, tumingin sa mga bituin sa langit at bumantong hininga. Masyadong malalim talaga itong star formation board. Sa palagay ko ay hindi natin ito maiintindihan sa buong buhay natin. Sabi nung isa, tama ka siguro. 23 beses na kami dito, ngunit wala pa rin kaming ideya. Ang star formation diagram na ito ay binuo gamit ang mga sinaunang rune. Sa pagsasama naming dalawa, 12 sinaunang rune lang ang nakikilala namin. Anong patak sa karagatan? Kahit na ang formation board na ito ay ibigay kay Madam Drachan, dapat ay katulad natin siya at hindi. Alam din kung saan magsisimula. Nang marinig ang kanilang mga salita, halos naunawaan ito ni Alex. Kapag may pumasok sa lugar na ito, automatiko siyang lalabas pagkatapos ng 7 araw. Gayunpaman, hindi ito ang tanging paraan para makapasok at makalabas. Dapat silang makalabas kung malulutas nila ang star formation diagram sa itaas nila. Ayaw niyang manatili sa lugar na ito ng 7 araw. Kaya naglakad siya sa sulok ng chessboard at tumingin sa mga bituin sa langit. Hindi nagtagal, nakakita siya ng ilang mga pahiwatig. Ang mga bituin na iyon ay talagang mga node ng star formation diagram. Samantalang, ang diagram na ito ay sumasaklaw sa lahat at napakalaki na naglalaman ng 360 maliliit na blueprint ng pagbuo. Agad nitong binigyan ng matinding sakit ng ulo si Alex. Ito ay ang koleksyon ng 360 pagbuo ng mga blueprint. Gaano katagal bago niya malutas ang napakalaking bagay? Gayunpaman, napansin niya ang unang maliit na pagbuo ng blueprint sa buong koleksyon ay tumutugma sa pagbuo ng blueprint ng unang espada ng Dragon's Bane of 36 sa kanyang mga kamay, ang Sword of the Universe. Pamilyar na pamilyar siya sa pagbuo ng blueprint na ito. Sa sandaling iyon, gumawa siya ng selyo gamit ang isang kamay, ikinabit ang mga sinaunang rune at ginabayan ang mga node ng pagbuo ng blueprint sa kanilang oryentasyon. Whoosh! Ang malabituing node sa itaas ng kanyang ulo ay dahan-dahan niyang inilipat. Nang makita ng dalawang matanda ang eksenang iyon, bigla silang napatalon at tumitig sa mga node. Napatingin ulit sila kay Alex at gulat na tumakbo palapit sa kanya. Bata, alam mo kung paano ilipat ang mga astral node. Naiintindihan mo ba ang formation? Kabanata 17:15. Ang dalawang matandang lalaki ay labis na nasasabik. Sinubukan nila ang maraming paraan upang ilipat ang mga astral node sa star formation board na ito ngunit hindi nila ito mailipat. Sa kalaunan, gumawa sila ng conclusion hanggat hindi nila nauunawaan ang layunin sa likod ng mga sinaunang rune, hindi nila kailanman malulutas ang pagbuo ng spell dito. Pero ngayon, nagawa na silang ilipat ni Alex. Ano ang ibig sabihin noon? Nangangahulugan iyon na hindi lamang naunawaan ni Alex ang mga sinaunang rune, alam din niya ang forma sayon na ito. Ito ay lubhang nakakabigla. Binata, naniniwala na ako ngayon na hindi ka pinatawag ni Madam Drachan dahil hindi kayang ipatawag ni Madam Drachan ang isang tulad mo. Si Madam Drachan ay isang basura kumpara sa iyo.
Hindi niya maiisip ang pagbuo ng spell na ito kahit na pag-aralan pa niya ito ng 3 buhay. Sa sandaling ito, ginamit ni Alex ang Universe Formation Diagram sa itaas ng kanyang ulo. Sa orihinal, ang mga astral node na iyon ay basta-basta na inilagay dito ng walang anumang mga patakaran. Ngunit pagkatapos na tawagin ito ni Alex, nagkaroon ng pagbabago at ang mga node sa Universe Formation Diagram ay lumiwanag ng maliwanag, unti-unti. 1 node, 2 node, 3 node. Ang dalawang matanda ay nag-uusap noong una, ngunit nang makakita sila ng ganoong eksena, agad silang napatikip ng bibig at napatitig ng mabuti sa kilos ni Alex. Bagamat hindi nila ito mabasa, naramdaman nila ang pagbabago ng enerhiya pagkatapos matrigger ang spell formation. Ito ay lubhang kapaki-pakinabang. Sa wakas, inilipat ni Alex ang huling node sa Universe Formation Diagram. Biglang nagliwanag ang Universe Formation Diagram at dahan-dahang umikot sa gitna ng mga astral node. Nagningning ang mga mata ni Alex nang labis siyang nasa sabik. Siya ay nagsagawa ng maraming pagsisikap upang pag-aralan ang pagbuo ng blueprint na ito na tumutugma sa unang espada ng Dragon's Bane of 36. Ngunit ngayon tinitingnan ang pagbuo ng blueprint na patuloy na gumagalaw at nagbabago sa itaas niya, bigla niyang naunawaan na ang dati niyang pangunawa ay napakababaw pa rin. Ang pagbuo ng blueprint na ito ay nakapaloob sa lahat ng uri ng mga pagbabago. Dati, isa lang ang naiintindihan niya. Nadama niya na kapag napagdaanan niya ang lahat ng mga pagbabago sa pagbuo ng blueprint na ito, ang kanyang pag-unawa sa mga diagram ng Forma Scion ay tiyak na gagawa ng malaking pag-unlad. Sa kabilang banda, ang kanyang Sword of the Universe ay magiging mas makapangyarihan din. Isa itong once in a lifetime na pagkakataon. Agad siyang naupo ng naka-cross-legged at tinitigan ang mga pagbabago sa formation blueprint habang nagkukwenta gamit ang kanyang divine sense. Paulit-ulit. Nagkatinginan ang dalawang matanda at agad namang sumunod. Sa kasamaang palad, ang kanilang antas ay limitado. Nais nilang ipahiwatig ito ngunit walang paraan upang magsimula. Tulad ng isang hindi marunong bumasa at sumulat sa isang kawili-wiling libro ng kwento, ngunit hindi marunong magbasa at tumingin lamang sa mga ilustrasyon upang makagawa ng isang ligaw na hula. Gayunpaman, nasiyahan sila kahit na ilustrasyon lamang dahil hindi man lang nila makita ang mga ilustrasyon noon. Matapos ang hindi malamang tagal ng panahon, ibinaba ni Alex ang kanyang ulo at ipinikit ang kanyang mga mata nang hindi gumagalaw kahit 1 pulgada. Pagkatapos ng isa pang hindi kilalang tagal ng panahon tulad nito, muli siyang tumayo at nagsimulang mag-invoke ng isa pang formation blueprint. Masasabi niya ito. Ang susunod na blueprint ng pagbuo ay ang 7 Death Formation Diagram. Maging ang utos ay kapareho ng Dragon's Bane of 36. Matapos tawagan silang lahat, lumabas din ang 7 Death Formation Diagram. Muli siyang naupo, naramdaman at hinuluwa ito. Makalipas ang hindi malamang tagal ng panahon, bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata at tumalsik ang isang bibig ng dugo. Kung ang kanyang divine consciousness ay dumura ng dugo, ang kanyang katawan sa labas ay dumura din ng dugo. Little Master, anong nangyari sa iyo? Bakit bigla kang dumura ng dugo? Ayos ka lang ba? Matapos may ayos ang kanyang paghinga ng ilang sandali, muling itinoon ni Alex ang kanyang divine consciousness. Tiningnan niya ang formation collection sa itaas ng kanyang ulo at sinabing, okay lang. Masyado lang akong matako at adventurous. Limitasyon ko na para madeduce ang Universe Formation Diagram pero gusto ko pa ring ipagpatuloy ang deducing sa 7 Death Formation Diagram. Ang aking banal na kamalayan ay hindi ganoon kalakas sa ngayon. Uminga siya ng malalim. Patuloy niya, 2 senior, gusto mo bang lumabas? Mauuna na ako. Habang nagsasalita siya, gumawa siya ng selyo gamit ang 2 kamay at pagkatapos ay tinawag ang pagbuo ng blueprint. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang itim na portal sa gitna ng chessboard. Unang hakbang ang ginawa ni Alex at pumasok sa portal. Tawag. I-click. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 17:16. Bumalik si Alex sa kanyang pisikal na katawan pagkatapos ng paghinto sa kanyang banal na kamalayan. Gaya ng inaasahan, umuburi ng dugo ang kanyang katawan. Saglit niyang inayos ang paghinga at naglabas ng medicinal pool bago ito inubos.
Tumingin siya sa matandang kasama niyang lumabas at nakangiting sinabi, parehong nakatatanda, salamat. Napakaganda talaga ng formation board na ito. Gayunpaman, hindi ito sa kanya. Ikaw, dito ka ba talaga para mag-enroll? Gusto mo ba kaming maging guro mo? Napalunok ng mariin ang payat na matanda habang may mga iniisip na tumatakbo sa kanyang isipan. Ang batang ito ay isang kayamanan at kailangan niyang manatili. Umiling si Alex. Hindi kayo pwedeng maging guro ko. Masyadong mababa ang iyong formation level. Biglang tumayo ang matabang matandang lalaki at lumuhod sa harap ni Alex. Senior, anong ginagawa mo? Nagulat si Alex. Ang malayong matandang lalaki ay nagpatira pa sa harap niya at malakas na sinabi, Guro, pakisuyong tanggapin mo ako bilang iyong alagad. Ako ay tinatawag na Owain Lester at ako ay magiging iyong disipulo mula ngayon. Kung mayroon kang anumang mga pangangailangan, mangyaring sabihin sa akin. Hindi ako patutol sa anuman. Napasulyap sa kanya ang payat na matandang katabi. Owain, napakawalandiya mo. Ang brat na ito ay maaaring maging apo mo. Tumuluhod ka talaga at hinihiling na maging amo mo siya. Pagkatapos lumuhod din siya sa lupa kasabay ng pagkatok. Hindi lamang iyan, nagpatira pa siya at iniuntog ang kanyang ulo sa lupa ng 3 beses at malakas na sinabi, Guro, pakisuyong tanggapin mo rin ang matandang ito bilang iyong alagad. Simula ngayon ako, si Dewey Schultz, ang magiging alagad mo. Hindi, itong 7-star residence ang aking tahanan. Panauhin lang si Owain kaya dapat ako ang unang disipulo ni Master. The asterisk man it, Dewey, ako ang unang nagtanong bakit ikaw ang unang disipulo. 3 beses na akong nagpatira pa at 1 beses ka lang nagpatira pa. Siyempre ako ang unang disipulo. Kalokohan, nagpatira pa muna ako ng 1 beses bago ka nagpatira pa ng 3 beses. Ang 2 matandang lalaki ay talagang nag-aaway tungkol sa ganitong bagay. Napatingin si Alex sa gilid, natulala. Ito ang unang pagkakataon na nakilala niya ang mga hindi etikal na matatandang lalaki. Mabilis niyang sinabi, parehong senior, bumangon ka muna. Wala akong planong tumanggap ng mga alagad. Guro. Lumuhad muli si Dewey at gumapang para yakapin ang hita ni Alex. Kailangan mo akong tanggapin bilang iyong alagad. Kung hindi, magpapakamatay na lang ako ngayon. Isa pa, mayroon akong apo na nagngangalang Gabby Schultz. Siya ay isang pambihirang kagandahan at isang purong dalaga pa rin. Paano kung hayaan ko si Master na pakasalan siya? Nanlaki ang mata ni Alex. May ganyan talaga. Nag-aalala si Owain. Hindi siya kasal kaya wala siyang apo. Ngunit pagkatapos, isang kapritsyo ang sumalubong sa kanya. Master, si Madam Drachan ay may isang magandang babaeng apprentice, maaari ko siyang nakawin at ipahatid sa iyo sa kama. Nawala si Alex. Tama na, bumangon na kayong dalawa. Guro, handa ka bang tanggapin kami? Habang tinitingnan ni Alex ang chessboard sa mesa, nabuhay ang kanyang iniisip. Ang Star Formation Board ay talagang mahusay at ito ay isang bagay na labis niyang ninanais. Bale wala siyang mahanap na guro sa Flying Eagle Academy. Kung makapasok siya sa Formation Board para pag-aralan ito, it would be better than anything else. Kaya itinuro niya ang board at sinabing itong Star Formation Board ay masyadong advanced para sa inyo ngayon. Hindi mo naiintindihan ang lahat. Paano ba naman ito? I'll keep the board for now. Kapag natapos ko na itong pag-aralan, unti-unti kong ituturo sa iyo ang pagbuo ng mga blueprint sa loob nito. Ano sa tingin mo? Sa sandaling iyon, tuwang-tuwa ang 2 matanda. Salamat sa iyo, Master. Oo, Guro. Agad na iniligpit ni Alex ang Star Formation Board. Pagkatapos, isang kapritsyo ang sumalubong sa kanya. Tiningnan niya ang oras, nalaman niyang pangalawang araw na pala. Isang buong araw na siyang nasa loob ng Formation Board. Sa sandaling ito, isang boses ang nagmula sa labas, Lolo, tulong. Lolo, nasaan ka? Ako ito, Gabby. Hindi ako makalabas. Till then.